Mga anak, nasa Maynila na tayo. Bumaba si Ariana sa jeep pagkatapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Tinanaw niya ang magulong mga tao. Inilibot ang tingin sa bawat kalyang nadaraanan nila. Kahit saan yata siya tumingin, sobrang daming batang naglalaro. Ate, ang daming tao. Kumapit ang kapatid niyang si Angela. Huminga ng malalim si Ariana. Kumapit ka lang sa akin, baka mawala ka. Hindi lang yata si Ariana ang nagulat, pati ang dalawa niya pang mga kapatid. Galing sila sa probinsya, kaya bago sa paningin nila ang lahat ng yon. Ilang sandali pa, dumating na sila sa bahay ng kapatid ng kanyang ama. Nagulat si Ariana nang may lumabas na lalaki. Maya-maya, lumabas na rin ang kanilang tita. Ate, akala ko ba tita? Piloso pong tanong ni Noah nang makitang bading nilang tiyahin. Ginger, kumusta ka na? Tanong ng kanilang ama. Nanlaki ang mga mata ni Ginger. Kuya Julio, mabuti naman at nandito kayo. Pasensya na sa boylet ko, nadatnan nyo pa. Halina kayo, pumasok na kayo sa bahay ko. Nang makapasok, hindi napigil ang pagmasdan ni Ariana ang loob ng bahay. May second floor, pero makipot nga lang. Plywood lang ang mga pader. Napasinghap siya sa gulat nang may marinig na kalampag sa kapitbahay. Hanggang sa may mga nagmumurahan na. Napansin ng kanilang tita Ginger ang kanyang reaksyon. Pasensya ka na pamangkin. Ganito talaga sa lugar namin. Ganyan talaga kapag galing sa probinsya. Tapos tutungtong sa Maynila. Kahit saan maingay, magulo. Ganyan din ako nung unang punta ko rito. Masasanay ka rin hanggang sa naging part na lang ng daily life mo. Dumungaw sa bintana si Ginger. Hoy, Amelia, bunganga mo. Ang aga-aga naman no. Nambubulabog ka na naman. Inaaway mo na naman yung asawa mo. Nagkatinginan silang magkakapatid. Mukhang ganoong senaryo na lang palagi ang haharapin nila sa araw-araw. Wala silang choice. Yun na ang magiging bagong buhay nila. Pasensya na kayo mga anak. Gustuhin ko mang manatili tayo rin sa probinsya. Hindi na pwede. Nahihiyang sabi ng kanilang ama. Tumango naman si Ariana. Ayos lang po yun. Magsisimula po tayo ng bagong buhay dito. Huwag po kayong mag-alala, Papa. Bilang panganay, tutulong po ako sa mga kapatid ko. Wala na ang kanilang ina. Kamamatay lang ni Rosalinda. Gayunpaman, bago ito mawala, pumutok ang balita sa kanilang lugar na may ibang lalaki ang kanilang ina. At nang tanungin niya ang kanilang ama, matagal na pala nitong alam ang ginagawang pangangaliwa ng asawa. Labis na nasaktan si Ariana nang marinig iyon. Kaya may naiwang galit sa kanyang puso para kay Rosalinda. Para hindi na sila maapektuhan ng usap-usapan, lumipat na sila sa Maynila. Doon ay magsisimula sila ng bagong buhay. Naku naman, ang ganda-ganda pala nitong si Ariana. Pang beauty pageant ang datingan at ang tangkad. Kapag malaki ka na, isasali kita sa mga pageant dyan. Nakangiting sabi ng kanyang tita Ginger. Napangiwi naman si Ariana. Ano po? Hindi ko po hilig yan. 14 anyos pa lamang si Ariana ng mga panahong iyon. Mas matangkad pa nga siya kumpara sa iba. Ang maputing kutis at malamlam ng mga mata, nakuha niya naman sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Ginger. Anong hindi mahilig? Sayang ang ganda mo, iha. Tumawa naman ang kanyang amang si Julio. Hindi mo mapipilit siyang si Ariana. Mas lalaki pa yatang kumilo si Ariana kaysa kay Noah. Tinitigan siya ni Ginger. Sayang, ganito kagandang mukha. Hindi dapat tinatago. Kulang ka lang sa ayos. Marami akong kilalang beking kaibigan pwedeng mag-ayos sa kanya. Kahit nga ako, matutuwa akong ayusan yan. Umiling si Ariana. Hindi ho talaga ako mahilig sa ganyan. Sorry po. Sayang, sabi pa ni Ginger. Hindi talaga mahilig si Ariana magpaganda. Sa bukid sila lumaki. Kaya mas madalas siyang tumulong kay Julio sa pagsasaka simula noong bata pa siya. Kaya sanay na sanay talaga ang kanyang katawang magbanat ng buto. Saan ka na ngayon magtatrabaho, Kuya Julio? May trabaho ka na ba o maghahanap ka pa lang? Tanong ni Ginger at naghain ng pagkain para sa kanila. Sumagot naman si Julio. Maghahanap pa lang. Tumango naman ito. Tamang-tama, nangangailangan ng trabahador yung isang suking client namin sa parlor. Kargador ng mga soft drinks sa mga delivered na orders. Ano? Carry mo ba yon?
Oo, kahit ano, basta may trabaho. Papasok na rin kasi ang mga anak ko. Malapit na magbukas ang school year ngayon. Pasensya ka na ha. Nakikitira pa kami rito. Hayaan mo, kapag nakaipon na ako, maghahanap din ako ng paupahan para makalipat na kami. Sabi pa ni Julio. Oh, sige, sasabihan ko agad si madam na ipasok ka. Huwag ka rin mag-alala, ano ka ba? Parang hindi tayo magkapatid. Nung mga bata nga tayo, lagi mo ako nililigtas sa bugbog ni Itay. Hayaan mo akong bumawi sa'yo at tulungan yung mga pamangkin ko. Wala naman akong kasama rito sa bahay. For the change na rin. Puro boylet na hindi naman kayang magstay sa akin ang ginagastusan ko. Tumawa pa si Ginger. Tiningnan mabuti ni Ariana ang kanyang tita. Sobrang bait nito, hindi katulad ng iba nilang kamag-anak. Kahit medyo hindi niya trip ang mga hilig nito, alam niyang makakasundo niya rin naman ito. Nagsimula na ngang magtrabaho ang kanilang ama. Lagi rin wala sa bahay si Ginger dahil sa trabaho nito. Wala pa silang pasok, kaya silang tatlo lang magkakapatid ang naiiwan sa bahay. Hey ganda! Tawag sa kanya ng isang binatilyo sa may pintuan. Kumunot ang noo ni Ariana. Hindi ganda ang pangalan ko. Sakto namang bumaba ang kanyang tita Ginger. Binatukan nito ang binatilyo. Hoy, Jason, tigilan mong pamangkin ko ha. Ganda-ganda ka dyan, ligawan mo na lahat. Huwag lang to si Ariana. Inayos ni Jason ang buhok. Ito naman si Ninang Ginger, parang others. Nagagandahan lang naman ako kay Ariana. Hindi ko naman niligawan. Ito talaga si Ninang, pinapahiya ako. Tumaas ang isang kilay ni Ginger. Ano bang ginagawa mo rito? Bilis na, paalis na ako. Inabot ni Jason ang isang mangkok. Maraming niluto si nanay na sopas. Sa inyo na raw. Bigyan mo si ganda ha. Tinanggap naman iyon ni Ginger. Sabihin mo sa nanay mo salamat. Sige, umalis ka na. Puporma ka pa sa pamangkin ko ha. Hoy, Jason, sinasabi ko sa'yo. Inaanak kita pero kapag pinormahan mo tong pamangkin ko sa akin, mapapatikim kita ng suntok ko. Tumawa naman si Jason. Ang OA mo talaga, Ninang. Sige na, alis na ako. Hindi na rin napigilan ni Ariana ang tumawa. Masaya siyang malamang protective sa kanilang magkakapatid si Ginger. Para silang nagkaroon ng isa pang tatay. Lumapit sa kanya si Ginger. Kainin niyo na tong dalang sopas ng inaanak ko. Dadaan ako mamayang tanghali dito. Magdadala ako ng ulam. Tapos ang tatay ninyo, siya naman ang bibili ng hapunan natin. Napangiti si Ariana. Sige po, Tita Ginger, maraming salamat po. Tumango ito. Maglock kayo lagi ng pinto. Kapag may kumatok, dungawin nyo lang sa bintana. Medyo delikado ang mga tao rito. Huwag kayong basta-bastang magpapapasok ha. Maglinis na rin kayo dito sa bahay. Tumango siya sa mga bili ni Ginger. Wala naman siyang reklamo. Ang laki ng tulong nito sa kanila. Kaya kahit anong paraan, ginagawa nilang magkakapatid para mapagaan naman ang pakiramdam ni Ginger at ng kanilang ama. Lumipas ang mga araw, nagsimula na rin silang pumasok sa eskwelahan. Medyo nasasanay na si Ariana sa buhay sa syudad. Naging kaklase niya rin si Jason, kaya naging malapit din siya rito. Sanay ka talaga sa trabaho? Tanong ni Jason sa kanya. Tumango si Ariana. Oo, ganun na kasi ang nakasanayan ko sa bukid. Kaya kung may alam kang sideline, ipasok mo ko ha. Gusto ko rin makatulong sa gastusin para hindi na masyadong nahihirapan si Papa. Inakbayan siya ng madiin ni Jason. Ang sweet naman ni Ganda. Ang bait na anak. Nayayamot na tinanggal yun ni Ariana. Ano ba? Sabi na nga wag mo kong tawaging Ganda. Nakakarami ka na. Trip mo na talaga ako inisin. Sa lahat ng tao, si Jason ang umalalay sa kanya. Ito ang nagturo ng mga dapat niyang malaman sa Maynila. Pakiramdam niya nga, mag-best friend na sila. Lahat ng sikreto ni Jason, alam niya na. Naintindihan na ni Ariana kung bakit pinalalayo siya ni Ginger sa inaanak nito. Matinik sa babae si Jason, pero hindi naman siya madadala. Hindi niya tipo ang katulad ng kanyang kaibigan. Naputol ang pag-aasaran nila nang may tumawag sa cellphone ni Jason. Seryoso itong nakikinig. Ilang sandali pa, natapos din ang tawag. Ariana, bakas ang kaba sa mukha nito. Kumunot naman ang kanyang noo. Bakit? May nangyaring masama sa papa mo habang nasa trabaho. Wala na raw ang papa ninyo, sabi ni Ninang Ginger. Malungkot at nauutal pang sabi nito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ariana.
Hindi niya alam kung paano pa sila nakapunta ni Jason ng maayos sa ospital. At pagkarating niya, doon na nga sumabog sa kanyang realidad. Wala na ang kanyang ama. Naaksidente si Kuya Julio sa pinagtatrabahuhan niya. Sorry, wala na siya. Umiiyak na sabi ng kanyang tita Ginger. Tumulo ang kanyang mga luha. Tumakbo agad siya sa kanyang amang wala ng buhay. Malakas siyang napahikbi. Papa, bakit mo kami iniwan? Papa, hindi na po namin kaya. Paano mga kapatid ko? Umiiyak na sabi ni Ariana. Basta simula ng gabing yon, nagluksa silang magkakapatid sa pagkawala ng kanilang ama. Gayunpaman, kahit nanghihina sa lahat ng nangyari, kailangan ni Ariana ang bumangon. Hindi nila pwedeng asahan palagi si Ginger. Kailangan niyang kumilos para sa kanyang mga kapatid. Yon ang itinanim niya sa kanyang utak. Kaya kahit nag-aaral si Ariana, mas unang priority niya ang kanyang mga kapatid. Hanggang lumipas ang mga taon, yun pa rin ang kanyang pinanindigan. Hindi na siya pumasok sa kolehiyo. Nagtrabaho siya kaagad para sustentuhan ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kaya lang, ang hirap maghanap ng stable na trabaho ngayon na talagang malaki ang kita. Reklamo niya pagpasok sa bahay. Ate, kumain ka na ba? Gusto mong ipaghain kita? May dala kanina si Tita Ginger na pagkain. Sabi ni Angela sa kanya. Huminga si Ariana ng malalim. Sige, si Noah, umuwi na ba? Umiling si Angela. Hindi pa, kasama ni Kuya Jason sa pagbabasketball, pero baka mamaya pauwi na rin ang mga yon. Napairap naman si Ariana. Bakit dikit pa ng dikit kay Jason yung si Noah? Puro na lang basketball, dapat mas mag-aral siya. Nag-aaral naman si Noah, ate. Parang ginagawa niya lang na exercise yung basketball. Alam mo naman yun, pangarap magpalaki ng katawan, payat naman. Natatawang sabi ni Angela. Maya-maya ay dumating na rin ang kanilang tita Ginger. Oh, Ariana, kumusta ang trabaho? Umiling si Ariana. Ang liit ng kita. Hirap ang maging promodizer na kota lang ang kitaan. Lagi pang nakatayo. Paus na ako, wala pa rin bumibili. Okay sana kung effective yung binibenta, kaso hindi. Kailangan pang manguto ng customer para may bumili. Napairap si Ginger. Sabi ko naman sa'yo, sumali ka sa mga beauty pageant dito sa barangay. Malay mo naman, di ba? Manalo ka. Di dagdag income pa. Baka may makadiscover pa sa'yo na scout. Sayang ang ganda ng mukha at katawan mo, tinatago mo lang. Napangiwi si Ariana. Mabuti sana kung marunong ako sa ganyan. Alam niyo namang hindi ako kikay. Ipapahiya ko lang kayo, tita. Tinanggal nito ang sombrero niya. Subukan mo lang ng isang beses. Tingnan mo nga, kamukha ka na ni Jason at ng mga tambay dyan sa kanto. Hindi dapat ganyan. Akala ko ba pangarap mong magkaroon ng asawang mayaman? Inagaw niya ang sombrero. Joke lang naman po yun, kasi pakiramdam ko, yun lang ang tanging paraan para makaahon kami sa hirap. Pero, alam ko rin naman kasing imposible pong mangyari yun. Walang mayamang magkakagusto sa akin sa tulad kong mahirap. Tinapik ni Ginger ang baba niya. Pero maganda ka. Hindi ka pa nga nag-aayos. Patay na si Jason sa'yo. Paano na lang kapag nag-ayos ka na? Napaubo si Ariana sa kanyang kinakain. Tita Ginger, parang ewan. Magkaibigan lang kami. Kadiri naman yung iniisip nyo. Tumawa naman ito. Sus, pustahan pa tayo. Gusto ko ng inaanak kong yon. Kilala ko si Jason mula ulo hanggang paa. Umiling si Ariana. Hindi ko naman po siya gusto. Hindi po siya ang mga tipo ko. At alam na alam niya po yon. Hindi niya talaga maisip na magugustuhan siya ni Jason. Ayaw niya sa ideyang yon. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya niyang ibigay sa lalaki. Pero yung pagsali sa pageant, pag-isipan mo, si Noah, tutungtong na sa high school. Si Angela, kailangan niya ng gamot para sa hika. At least doon, kapag sumali ka sa pageant, may premyo. Saka hindi ka naman masyadong gagastos. Kami nang bahala ng mga kaibigan ko sa mga gagamitin mo kapag sumali ka sa pageant na yon. Imporma sa kanya ni Tita Ginger. Pinag-isipan talaga ni Ariana ang sinabi ng kanyang tita. Parang gusto niya rin naman kasing bitiwan ang kanyang trabaho. Pagod na nga siya, maliit pa ang kita. Bakit kung sino pang mahirap, sa kanila pa hindi madalas ang oportunidad? Uy, bibili na ako ng bagong motor. Hulugan nga lang pero at least may makagamit na ako. Pwede na akong maging rider at maghanap buhay. Pwede na kitang ihatid sundo. Balita sa kanya ni Jason, isang gabing nakatambay sila sa may ihawan. Bumuntong hininga si Ariana.
Mabuti ka pa may pag-asenso. Ako kaya, hanggang dito na lang ba ako? Tumingin sa kanya si Jason. Huwag mong isiping hanggang dyan ka lang. Hindi ka lang talaga makasarili. Iniisip mo ang mga kapatid mo. Hindi lahat ng tao magagawang nagagawa mo. Kaya dapat maging proud ka sa sarili mo. Mahina siyang tumawa. Kahit medyo loko-loko ka, may sense pa rin naman yung mga salitang lumalabas sa bibig mo. Tumaas ang isang kilay ni Jason. Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Palagi na lang naglolo ko. Seryoso rin naman ako. Hindi sa lahat ng pagkakataon nadadaan sa biro ang lahat. Ihahatid sundo kita mula bukas ha, para makatipid ka na rin sa pamasahe. Tumango na lang siya. Ikaw ang bahala. Nagpatuloy ang buhay ni Ariana. Ganoon na talaga siguro kapag breadwinner ng pamilya. Kailangan niya palagi ang magparaya. Kailangan kapakanan muna ng kanyang mga kapatid bago ang sarili niya. Kauuwi lang ni Ariana nang madatnan niyang inaatake ng hika si Angela. Nabitiwan niyang kanyang mga gamit at nilapitan ito. Nasaan ang inhaler mo? Nag-aalalang tanong ni Ariana. Habol nitong hininga. Nawawala po ate. Naiwala ako sa school. Ano? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Tarantang sabi niya pa. Kukunin ko ng nebulizer. Mabilis na inayos ni Jason iyon. Kaya lang bago pa nila maibigay kay Angela, nawala na ito ng malay. Angela! Isugod na natin siya sa ospital. Binuhat agad ni Jason ang kanyang kapatid. Takot na takot si Ariana. Sa kanilang magkakapatid, si Angela ang pinakamahina. Kaya nga palaging iniingatan nila ito ni Noah. Nang matingnan ng doktor, naging stable na ulit ang kondisyon ni Angela. Nakahinga siya ng maluwag. Yun nga lang, muling bumalik ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera pambayad sa hospital bills nito. Inalok siya ni Jason ng kape. Oh, magkape ka muna. Pumapaangit ka na. Masyado ka ng stress. Tinanggap niya iyon. Salamat dito. Hindi ko kasi maiwasang mag-isip. Sinugod ngayon si Angela sa ospital. May mga kailangan pa siyang gamot. Kailangan kong magdoble kayod. May naitabi pa naman akong pera. Ipapahiram ko muna sa'yo. Marahang sabi ni Jason. Umiling si Angela. Wag na. Alam kong panghulog mo pa yan sa motor mo. Gagawa na lang ako ng paraan. Mga kapatid ko sila. Hindi ko sila pababayaan. Nang araw na yon, nagdesisyon si Ariana na sumali sa sinasabi ng kanyang tita Ginger. Tuwang-tuwa naman itong napapayag siya. Wala rin naman siyang choice. Mas mabuti nang sumubok kaysa wala siyang ginawa. Tita Ginger, wag mo akong iiwan ha. Hindi ako sanay dito. Tingnan mo naman ang mga kalaban ko, parang mga sanay na sa mga ganito eh. Ako nga, kahit 1 inch na takong natatapilok pa. Sabi niya sa kanyang tita. Nasa unang rehearsal na sila ng pageant. Siya na nga ang parang siga maglakad at hindi nakasuot ng heels, pumiyok pa siya sa pagpapakilala. Napilitan pa nga siyang magsuot ng dress na hapit sa kanyang katawan. Hindi niya talaga forte ang maging babaeng babae, kung hindi niya lang talaga kailangan ng pera. Inayos ni Tita Ginger ang kanyang kinulot na buhok. Okay lang yan, maganda ka, sexy, matangkad. Mga mukhang paalang naman ng mga yan. Gusto mong kumita ng pera, di ba? Gamitin natin yung ganda mo. Rehearsals pa lang naman eh. Gora na kahit hindi ka masyadong palong-palo. Basta, sa mismong pageant, laban na laban ka dapat para mapansin ka ng mga judges at scouts. At huwag kang mag-alala. Ititrain ka namin ng mga kaibigan ko ron sa parlor. Tuturuan ka naming maglakad na parang isang beauty queen. Yun na nga ang nangyari. Tuwing matatapos ang trabaho ni Ariana, dediretso siya sa parlor para magpaturo. Kung ano-ano ang pinapagawa sa kanya. Ang taas din ng mga takong ng mga sapatos na ipinapasuot. Yun ang palagi nilang ginagawa hanggang nagugustuhan niya na rin at unti-unti niyang natututuhan kung paano rumampa. Nang araw na yon, nasa court naman sila. Pinapractice niya ang kanyang lakad. Nasa bench naman sina Jason at ang kanyang mga kapatid. Pinapanood siya ng mga ito kung paano rumampa. Wow! Ate Ariana, ang galing-galing mo na! Bulalas ni Angela sa kanya. Napapalakpak naman si Noah. Pwede na! Ikaw na ang next na kokoronahan, ate! Mahina siyang tumawa. Kinakabahan si Ariana, pero pinapalakas ng mga ito ang kanyang loob. Tinapik ni Ginger gamit ang pamaypay ang bibig ni Jason. Hoy, Jason! Nakanganga ka na dyan. Huwag ang pamangkin ko ang pagnasaan mo. Sorry na, Ninang. Ang ganda ng pamangkin mo eh.
Hindi maalis si Jason ang titig sa kanya. Mahina lang siyang tumawa. Wala namang bago doon. Palagi siyang tinatawag ni Jason na maganda. Dinuro ni Ginger ng pamaypay si Jason. Hoy, alam kong hindi lang kaibigan ang tingin mo dyan sa pamangkin ko ha. Kahit inaanak kita, kapag pinatos mo tong pamangkin ko, ay talo-talo na tayo. Sinasabi ko na sa'yo, Jason, hindi ang mga tipo mo ang gusto ni Ariana. Sa ganda niyang yan, bagay lang yan sa mayayamang lalaki at hindi sa katulad mong mahirap. Kumunot ang noo ni Jason at napatingin sa kanya. Ano namang problema mo sa mga mahirap? Okay din naman ang katulad ko ah. Ganito ako pero masipag ako. Saka matyaga sa buhay. Kaya kong buhayin ang magiging pamilya ko. Pero hindi mo kayang ituring na Reyna ang magiging asawa mo. Sambit pa ni Ariana. Ganun ang pakiramdam na gusto ko. Hindi sapat sa akin ang mabuhay lang. Dahil kaya ko rin naman yon. Pero ayokong habang buhay na manatili sa lugar na to. Sawang-sawa na ako sa magulong buhay. Simula bata pa mahirap na ako. Mabuti pang wag na lang mag-asawa kung mahirap lang din naman ang mapapangasawa ko. Tumawa si Noah at inakbayan si Jason. Sumuko ka na kuya. Wala kang pag-asa kay ate Ariana. Pihikan sa lalaki. Hindi na sumagot si Jason. Mukha pang ang napikon ito. Marahil ay hindi nagustuhan ang kanyang mga pananaw sa buhay. Pero anong magagawa ni Ariana? Gusto niyang maranasan ang ginhawa at hindi niya mararanasan iyon kay Jason. Hindi naman siya manhid. Alam niyang matagal nang may gusto sa kanyang kaibigan. Hindi niya lang talaga pinapansin. Nang mga sumunod na araw, nagsimula na ang pageant. Labis ang kaba sa kanyang dibdib, pero inisip niya na lang ang pera na mapapanalunan kaya ginagalingan niya. Nagsalita ng MC habang hawak ang resulta. Ladies and gentlemen, pagkatapos ng isang gabi ng patalbugan ng ating mga binibining kalahok, oras na para ipahayag ang sandaling na hinihintay nating lahat. At ang grand winner ng binibining tondo ay walang iba kundi si candidate number 4, Ariana Marie Santos. Umawang ang bibig ni Ariana sa gulat. Hindi siya makapaniwalang siya ang nanalo roon. Yun ang unang beses niyang sumali. Ginawa niya lang ang kanyang best, pero hindi niya talaga inasahang mananalo. Nanginig pa ang kanyang mga kamay nang ipatong sa kanyang korona. Congrats sa napakaganda kong pamangkin. Sabi ko naman sa'yo, ikaw ang pinakamaganda dito. Mga mukhang paa ang kalaban mo, sabi ng kanyang tita Ginger. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Tita, hinay-hinay naman sa panlalait. Pakitikom ng bibig nyo kahit ngayon lang. Baka mapaaway pa tayo rito. Marinig ka ng ibang candidates. Tumawa naman si Ginger. Sa masaya ako. Medyo malaki yung prize. May commission pa tayong pareho ron. Sabi ko naman sa'yo may laban ka rito. Arte-arte ka pa na ayaw mo. Baka ito talagang kapalaran mo. Napailing naman si Ariana. Last na po ito. Nakaka-stress at ang sakit sa panga sa kakatayo at yung panga ko ang sakit na rin sa kakangiti. Pero ang ayaw niya na linya ng trabaho, mukhang magnet na didikit pa rin kay Ariana. Bigla na lang may lumapit sa kanilang isang bading. Mukha itong sosyal at may sinabi sa buhay. Hi, Ariana right? Ikaw ang nanalo diba? Tanong sa kanya nito. Nag-aalangan siyang sumagot. Yes po. I'm Rufa, talent scout. Naghahanap kasi ako ng talent. Baka gusto mong mag-model o sumali sa ilang gig. Ang ganda mo kasi at ang tangkad pa. Pwedeng-pwede ka. Saad nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Hindi niya inasahang may mag-o-offer sa kanya ng ganoon. Ayaw niya sanang tanggapin. Pero tinulak-tulak pa siya ng kanyang tita Ginger. Sinisilaw siya sa posibleng malaking kikitain niya sa mga modeling gig na iyon. Napalunok si Ariana. Hindi po kasi ako model. Hindi po ako marunong sa mga ganito talaga. Hindi po ako pangpagandahan. Tumango naman si Rufa. Well, naiintindihan ko pero ito ang calling card ko just in case na magbagong isip mo. Kapag pumayag ka na, tawagan mo na lang ako Papupuntahin kita sa opisina at papipirmahin ang kontrata. Tinanggap niya naman iyon. Kailangan niyang pag-isipan. Hindi naman siya marunong. Baka mapahiya niya lang ang kanyang sarili. Maganda lang naman siya. Naniniwala din siya na mas maganda ang babae kung marunong itong magdala ng sarili. At hindi siya ganoong tipo ng babae. Para kang ewan, Ariana. Bakit hindi mo tinanggap ang offer ng Rufa na yon? Mag-isip ka nga. Pera na yon. Palay nang lumalapit, hindi mo pa tinuka. Litanya ng kanyang tita Ginger. Napailing si Jason. Ninang, hindi naman natin kilala yon.
Paano kung modus? Eh di napahamak nung si Ariana. Paano kung hindi? Giit pa ni Ginger. Tanggapin mo na yung offer sa'yo. Sayang ang kitaan dyan. Hindi naman lahat ng babae inaalok ng ganyang offer. Isa pa nandito naman ako eh. Kapag hindi ka safe, isang tawag mo lang sa akin, ipagtatanggol kita. Itry mo lang ngayon. Wala namang masamang mag-try eh. Wala kang stable na trabaho. Dyan, basta may gig, may kita. Malay mo dahil dyan masustentuhan mo ang mga kapatid mo. Baka mapag-aral mo pang sarili mo. Tiningnan muli ni Ariana ang calling card. May parte sa kanyang gustong tanggapin iyon. Tama ang kanyang tita Ginger. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganong klase ng oportunidad. Kaya namalayan na lang ni Ariana na nasa agency na siya ni Rufa. Pumirma siya ng kontrata. Binasa niya yun ng mabuti at wala naman siyang nakitang mali. May tipid ng ngiti sa mga labi ni Ariana. Excited na po ako sa modeling gig na to pero medyo kinakabahan din po ako. Wala akong alam sa industriya. Tumango naman si Rufa. Huwag kang mag-alala, talent kita, aalagaan kita rito. Ipapakita ko lang ang mga pasikot-sikot sa'yo. Hinay-hinay lang para hindi ka mabigla. Huminga siya ng malalim. Salamat po talaga, Madam Rufa. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Walang problema, at saka natural ka. Mayroon kang inosenteng itsura. Yan ang hinahanap ko sa modeling. Madali rin kasing bigyan ng iba't ibang look ang features ng mukha mo. Nahihiya siyang ngumiti. Hindi talaga siya sanay makatanggap ng papuri mula sa ibang tao. Kung mula sa kamag-anak lamang at si Jason, wala lang yun sa kanya. Salamat po ulit. Sambit pa ni Ariana. Tinapik nito ang balikat niya. Magtiwala ka lang. Ito ang magiging simula ng isang bagay na malaki para sa'yo. Basta, tiyaga ka lang. Tumango naman si Ariana. Sana nga po, hindi na po ako makapaghintay na makita kung ano mangyayari sa akin dito. Ang totoo po kasi talaga, medyo nag-aalinlangan pa po akong pumirma ng kontrata sa inyo. Dahil hindi ko naman po kapa ang sistema ng modeling. Ayos lang yan. Ngayon, ihanda na kita para sa photoshoot mo ha. Para may portfolio ka na kapag nag-audition ka. Sabi sa kanya ni Rufa. Hindi alam ni Ariana kung paano ang mag-project sa camera. Hiyang-hiya talaga siya sa photographer at kay Rufa. Kailangan niya pang sabihan para hindi maging awkward ang kanyang mga pose. Samantalang ang mga kasabay niya rin na talent, natural lang at sanay na. Sige, tatawagan ka na lang namin ha. Ihahanap na kita kung saan ka pwede mag-audition. Imporma sa kanya ni Rufa. Sige po, salamat. Nang makauwi si Ariana, kinuwento niya sa pamilya ang nangyari. Masaya ang mga ito para sa kanya. Isang tao lang naman ang labis na tumututol sa gusto niyang gawin. Sigurado ka ba talaga rito, Ariana? Yung agency parang hindi magandang kutob ko dyan. Tanong ni Jason. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Ariana. Huwag kang mag-alala, Jason. Alam ko ang ginagawa ko. Nag-alok na rin sila sa akin ng isang magandang pagkakataon. Isang pagkakataon na talagang pumasok sa industriyang yon. Ayaw mo ba ng ganun? Hindi na ako masyadong mahihirapan. Tapos malaki pang kita ko kung sakali. Suportahan mo na lang ako, Jason. Pero paano ang kontrata? Nabasa mo ba yun ng maigi? Mahalagang malaman mo kung anong pinipirmahan mo. Dapat talaga, sinama mo na lang ako kanina. Giit ni Jason na may halong pag-aalala sa boses. Siyempre binasa ko, naintindihan ko naman ang kontrata. Bukod doon, nag-alok sila sa akin ng isang magandang deal. Isang pagkakataon na magtrabaho kasama ang mga photographer at designer sa agency nila. Pero siyempre kung yun ay may bigating gigs na ako, parang panaginip pa rin ang lahat ng to eh. Napailing si Jason. Hindi ko lang gustong kalakaran sa ganyang klaseng industriya. Marami akong naririnig na mga masasamang bagay tungkol dyan. Paano kung ibugaw ka lang para makakuha ng gig? Bumagsak ang mga balikat ni Ariana. Hindi naman siguro ganon. Mukha namang matino ang agency. Hindi ko naman siguro mararanasan yon. Jason, paranoid ka na. Magiging maayos ang lahat. Napirmahan ko na rin ang kontrata at hindi ako aatras ngayon. Paninindigan ko ang pagiging talent sa agency nila. Para naman sa mga kapatid ko tong ginagawa ko. Pero paano kung... Sabi pa ni Jason. Ngunit pinutol yun ni Ariana. Walang pero, Jason. Ginagawa ko to. Kung ito ang daan para sa pangarap ko, susugal ako. Binigyan siya ni Jason ng isang determinadong ngiti. Batid niyang nag-aalala lamang sa kanyang kaibigan. Pero hindi naman ito kailangang mag-alala dahil wala namang basehan ang takot nito para sa kanya.
Kinabukasan, pumunta na nga si Ariana kung saan ang address na itinext sa kanya ni Madam Rufa. Nang makapasok sa building, nakailang hinga yata siya ng malalim. Dumiretso na siya sa banyo para makapagpalit ng damit. Ano, kumusta? Ready ka na ba? Salubong sa kanya ni Madam Rufa sa video call. Tipid na ngumiti si Ariana. Ipinakita niyang suot na damit. Hindi talaga siya sanay sa ganong klaseng kasuotan. Medyo pala masikip ang susuotin ko, halata ang boobs ko. Mahinang sabi ni Ariana. Kumunot ang noo nito. Okay lang naman na. Talaga? Tanong niya pa. Napatingin si Ariana pabalik sa salamin. Hindi naman yun masyadong masagwa pero nasisikipan lang talaga siya. Bumuntong hininga si Madam Rufa. Any fitted black sleeveless dress ang bilin ko sa'yo, kaya pasok naman yan. Alam mo naman ang dahilan, diba? Para makita nilang vital stats mo. Ganyan talaga sa audition. Dapat magsuot ka ng something na mapapadali sila para makilatis ka. Kaya tama lang yan. Okay, sabi ni Ariana, bahagyang nabuhayan ng loob. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap, lumabas na rin siya sa banyo. Nagre-register pa lang si Ariana bilang model sa audition, kabado na siya kaagad. Naroon na ang listahan ng pangalan ni Ariana. Kasama niya rin ang ilang modelo sa agency ni Madam Rufa. Hindi niya kilala ang mga ito. Mas lalong nadagdagan ang kanyang kaba nang pumasok sa loob. Maya-maya, nagsimula na rin ang audition. Isa-isa silang tinawag at pinapasok sa silid kung nasaan ang mga judges. Kapag may lumalabas na malungkot ang mukha, napanghihinaan agad siya ng loob. Pumasok na si Ariana nang tinawag ang kanyang pangalan. Nakaupo sa isang mahabang lamesa ang tatlong matatandang lalaki, isang matandang babae, at isang mas batang babae. Ariana Marie Santos, anong gusto mong itawag namin sa'yo? Tanong sa kanya ng mas batang babae. Ariana po. Sige, introduce yourself. Huminga siya ng malalim. Ariana Marie Santos po, 21 years old. First time ko po mag-audition bilang model. Nagtatrabaho po ako bilang promodizer sa isang mall at umi-extra sa mga beauty pageant. Kumunot ang noo ng matandang babae. First time? So, hindi ka professional model? Nahihiya siyang ngumiti. Opo, na-discover po ako ng agency sa beauty pageant na sinalihan ko. At, nito lang po ako kinuha para maging modelo po. Ilang tanong pa ang binato sa kanya. Madali niya lang namang sinagot iyon dahil tungkol lang naman sa kanyang personal na detalye. Pagkatapos ng medyo mahabang tanungan, saglit nang nag-usap ang mga ito. Sa huli, bumaling ang mas batang babae sa kanya. Miss Santos, tatawagan ka na lang namin para sa second audition mo. Ibig sabihin, nakapasak sa preliminaries at tinitingnan ka naming maging modelo sa company namin, kasama ang ilan pang modelong pumasa. Namilog ang kanyang mga mata sa desisyon. Salamat po. Ngumiti naman ito. See you next round and good luck. Thank you po talaga. Masayang-masayang sabi ni Ariana bago siya iginiya ng isang secretary palabas ng silid. Hindi pa tuluyang nakalabas si Ariana, hinarang na siya ng isang binata. Ngumisi ito sa kanya at itinabi siya malayo sa lobby. May oras ka raw ba mamaya? Tanong nito na ikinalito ni Ariana. Hindi niya kilala ang lalaki. Wala siyang ideya kung bakit siya tinatanong nito. Mukhang nahalata naman agad iyon ng binata. Sekretary ako ni Mr. Abad, yung administrative official, isa sa nag-judge sa'yo kanina. Imporma nito sa kanya. Ha? Agad-agad po? Para po ba sa second edition? Anong oras po? Tanong pa ni Ariana. Umiling ang binata. Tapos ng audition mo, 15 minutes na lang matatapos na to. Gusto ko niyang makausap privately para mapag-usapan ninyo ang trabaho mo bilang model sa company nila. Bumaha ang pagtataka sa kanya. Ha? Hindi pa po ako natatanggap. Sa preliminaries pa lang po ako, di ba? Ngumisi ulit ito. Isa si Mr. Abad sa magdedesisyon doon. Ang ibig sabihin lang nun, ikaw ang kukunin niya, kaya gusto niya ng meeting. Nalaglag ang panga ni Ariana sa gulat. Talaga ba? Tumango naman ang binata. Oo, ano? Makakapaghintay ka pa ba ng 15 minutes? Opo, sige po, maghihintay ako. Sagot niya kaagad. Bili ng sekretary na maghintay siya sa coffee shop sa baba ng building. Maraming tao sa loob. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi siya makapaniwalang matatanggap siya kaagad. Maya-maya inilapitan siyang muli ng sekretary. Sumama ka na lang sa akin. Naghihintay na si Mr. Abad.
Kumunot ang kanyang noo. Naghihintay? Saan? Akala ko ba dito lang ang meeting? Maraming tao. Saad pa ng sekretary. Ano, sasama ka ba? Kukunin ka bilang model. Aayaw ka pa? Tumayo agad si Ariana. Pero habang sumusunod siya at naglalakad papuntang SUV, pakiramdam niya ay may mali sa mga nangyayari. Hindi niya napigilang magtanong, saan daw pupunta? Kasama bang ibang judges? Hindi na sumagot ang sekretary sa kanya. Binuksan na nito ang pintuan ng SUV. Mas lalo pa siyang kinabahan nang mapagtanto niya na kay Mr. Abad pala siya tatabi. Sige na, pumasok ka na, miss. Saad pa ng sekretary. Bahagya siyang napaatras. Teka, saglit lang po. Saan po ba tayo pupunta, Mr. Abad? Ngumisi ang matanda. Relax ka lang, iha. Sa isang hotel lang. Halika na, sumakay ka na. Ano ho? Bulalas niya kaagad. Hinawakan nito ang kanyang braso. Nasabi na ba ng sekretary ko sa'yo? Kukunin kita bilang modelo ng kumpanya ko. Ipinapangako ko yan sa'yo. Malaking proyekto ito at kita mo naman siguro sa mga audition. Hindi basta-basta. Pero sa huli, ako naman talagang magdedesisyon kung sinong kukunin. Kapag sumama ka sa akin sa hotel, kukunin kita bilang modelo ko. Alam mo kung anong hinihingi kong kapalit. Isang gabi lang naman, iha. Nagpumiglas agad si Ariana. Bitiwan niyo po ako. Hindi po ako ganyang klase ng babae. At gusto ko pong maging model sa tamang paraan, hindi sa ganito. Mas humigpit ang hawak sa kanya ni Mr. Abad. Ano bang iniinarte mo? Ito ang tamang paraan, iha. Hindi mo ba alam? Kaya nakakaakyat ang ibang modelo dahil nagpapagamit. Babayaran naman kita. Bukod sa pagkuha mo bilang model, bibilhan kita ng sasakyan at kondo kung masarapan ako. Malakas niyang sinampal ang matandang lalaki. Bastos ka! Nagpumigla si Ariana. Hindi niya masipa ang mga ito. Pinagtulungan siyang maipasok sa SUV. Gayunpaman, hindi yun natuloy. May isang sasakyang bumangga sa likod niyon. Tumalsik tuloy si Mr. Abad at nabitiwan siya. Tatakbo na sana siya palayo, pero nasabunutan siya ng sekretary. Ayaw mo akong bitiwan, ha? Bumuelo si Ariana at tinuhod sa maselang parte ang sekretary. Tumakbo agad siya pero nagbukas na agad ng pinto ang sasakyan na tumulong sa kanya. Sakay na! Gusto na lang talaga ni Ariana ang makatakas. Pinaharurot ng lalaking hindi niya kilala ang sasakyan nito. Nang makalayo na sila, binagalan nito ang pagtakbo. Nakahinga na siya ng maluwag. Salamat, ha? Hinihingal niyang sabi. Binastos ka ng mga yon. Gusto mo bang i-report natin sa mga pulis? Tanong pa nito sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Malakas ang loob niya kanina, pero umurong na ang lahat ng yon. Bigla na lang siyang napahagulgol. Miss, okay ka lang? Itinigil ng lalaki ang sasakyan nito sa gilid ng kalsada. Tumango si Ariana. Ayos lang, natakot lang ako. Kung hindi ka dumating, baka kung ano nang nangyaring masama sa akin. Ibinigay nito ang jacket na suot sa kanya. Suotin mo yan. Ang revealing ng suot mo. Bakit mo ba kasama ang mga yon? Pinunasan niya ang mga luha. Akala ko kasi natanggap ako kung saan ako nag-audition bilang model. Hindi ko naman alam na kursunada pala ako ng isang judge na matanda. Muntik na akong pagsamantalahan. Huwag kang mag-alala. I-report natin sa mga pulis ang mga yon. Anong pangalan mo? Tanong pa nito. Ariana. Ako si Jericho. Ako ang bahala sa'yo. Kilala ko yung si Mr. Abad. Nakakasalumuha yan ng parents ko sa ibang business parties. Kilala na talaga yan sa mga gawaing ganyan. Pero ngayon, bigyan na natin ng actions para hindi na maulit. San bang bahay mo? Ihahatid na kita. Tinuro niya naman ang daan papunta sa bahay nila. Medyo nahihiya pa siyang sa magulong lugar na yun magpahatid. Mukhang mayamang tao pa naman si Jericho. Sigurado ka bang safe kang ibaba rito? Tanong nito sa kanya. Oo, ayos lang. Kilala naman ako ng mga tao dyan. Takot lang nila kay Tita Ginger. Hindi nila ako gagalawin. Salamat nga pala sa pagtulong mo. Tipid na ngumiti si Jericho. No problem. Basta kapag may problema, tawagan mo lang ako. Nasa iyo ng number ko. Nahihiya siyang tumango. Medyo kumalma na si Ariana sa nangyari. Doon niya lang napagtanto na gwapo pala si Jericho. Halata rin sa postura at pananalitang mayaman ito. Si Jericho ang klase ng lalaking kanyang gustong mapangasawa. Kaya sa halip na dibdibin ang nangyari, guminhawa kahit paano ang kanyang pakiramdam. Tila binigay na sa kanya ng Diyos ang isang Prince Charming.
Kaso nga lang, may isang asungot. Sino yun? At anong nangyari sa'yo? Tanong agad ni Jason na bigla na lang lumitaw sa kanyang harap. Sinapo niya agad ang kanyang dibdib. Nagulat naman ako sa'yo. Sino ba yung naghatid sa'yo? Mukhang mayaman. Bakit kanya hinatid? Lalaki yun ah. Sunod-sunod nitong tanong. Napairap si Ariana. Bakit bang dami mong tanong? Paano kung sabihin ko sa'yong siya ang future kong asawa? May angal ka ba? Bumaha ang inis sa mukha ni Jason. Ano? Tinalikuran niya ito. Hindi niya kailangan ng pangungulit ng kanyang kaibigan. Marami na siyang problema. Ayaw niya nang dumagdag pa ito. Pagkarating sa bahay, hindi niya na lang ikinuwento kung anong nangyari. Baka mag-alala pa ang kanyang pamilya. Hindi rin naman natuloy. Gayunpaman, tinawagan siya ni Madam Rufa para ibalita ang nangyari. Gustuhin niya mangwag ng tumuloy sa modeling. Hindi pwede. Nakapirma na siya ng kontrata. Pasensya ka na, Ariana. Hindi agad kita nabalaan tungkol sa mga sistemang ganyan. May iba rin kasing talents na sumasang-ayon sa ganyang kalakaran. At hindi nasakop ng agency ang desisyon ng talents namin sa bagay na yan. Pero hindi naman lahat ganyan. Hindi rin naman namin ina-acknowledge kapag may nangbasto sa talents. Gagawa kami ng actions. Hayaan mo't hindi na kita bibigyan ng gig na ganon, okay? Maliliit muna, like mga showgirl lang sa events. Okay ba yun sa'yo? Tanong ni Madam Rufa sa kanya. Huminga siya ng malalim. Wala naman po akong ibang pagpipilian, di ba? Kung kikita po ako ng pera at walang mangbabastos po sa akin ulit ng ganon, sige po, tatanggapin ko po yung gig. Pagkatapos ng tawag, humiga siya sa kama. Ang daming nangyari sa kanya sa araw na yon. Kung hindi siya tinulungan ni Jericho na makatakas kanina, baka nakaladkad na siya ni Mr. Abad sa hotel. Lumipas ang mga araw kahit paano, nakalimutan na ni Ariana ang masamang nangyari sa kanya. Tumanggap na rin siya ng gig bilang showgirl. Sa unang gig niya, namigay siya ng flyers sa mga bisitang dumarating para sa opening ng bagong automobile shop ng sikat na brand. Welcome sir, bati niya sa bagong dating. Ariana? Bumaha ang gulat sa mukha niya. Jericho? Napangiti ito. Pinagkikita talaga tayo ng tadhana. Kumusta ka na? Nag-init ang mga pisngi ni Ariana. Ayos naman. Gig mo rito, pagkatapos mo, gusto mong mag-dinner tayo. May gagawin ka pa ba? Tanong sa kanya ni Jericho. Nakangiti siyang umiling. Wala naman. Sige, dinner tayo. Simula ng gabing yon, nagsimula ng pagiging malapit nila sa isa't isa ni Jericho. Pakiramdam ni Ariana, panaginip lang ang lahat. Hindi niya inasahang papansinin siya ng isang mayamang lalaki na katulad ni Jericho. Wow, Jericho, ang ganda ng mga bulaklak na to. Para sa akin ba talaga to? Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi ni Ariana. Oo, para sa'yo. Tiningnan niyang mabuti ang mga bulaklak. Para sa akin? Pero bakit? Hinaplos nito ang kanyang mukha. Dahil gusto kong maging manliligaw mo, Ariana. Umawang ang kanyang bibig. Seryoso ka ba, Jericho? Oo, nagugustuhan na kita. Hindi ka naman mahirap magustuhan. Pero napakayaman mo at isa lang akong mahirap na babae. Walang halaga sa akin ang yaman ko kapag kasama kita. Ang dami mong katangiang pwede kong mahalin. Hindi ako makapaniwalang gusto mo ako. Napangiti naman ito. Maniwala ka, Ariana. Hindi ko sasabihin ng mga bagay na to kung hindi totoo. Tatanggapin mo ba ang alok ko na liligawan kita? Gumuhit na rin ang ngiti sa kanyang mga labi. Sige. Kaya nang umuwi siya, sobrang saya ni Ariana. Ingat na ingat pa siya sa dala niyang mga bulaklak. Yun ang unang beses na nakatanggap siya ng mga bulaklak mula sa isang lalaki. Namumula pa rin yata sa pananabik ang kanyang mukha. Iniisip niya kung paano siya liligawan ni Jericho. Gayunpaman, hindi niya na yun patatagalin dahil gusto niya rin naman ng binata. Pagliko ni Ariana sa kanilang eskinita, bahagya siyang napatalon sa gulat. Nakita niya si Jason na nakasandal sa poste. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Hoy Jason, ginulat mo naman ako. Bumaba ang tingin ni Jason sa mga bulaklak. Umigting ang panga nito. Para bang galit na galit ito roon. Kanino galing yan? Tanong sa kanya nito. Kay Jericho, nililigawan niya ako. Jericho ah? May halong pait ang boses. Tiyak na alam niya kung paano mapabilib ang isang babaeng madaling mautok katulad mo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Ariana. Anong sinabi mo? Hindi niya ako inuuto. Ang bait niya nga eh.
Ano bang problema mo, Jason? Paano hindi kita poproblemahin? Halata namang pinupormahan ka ng lalaking yun para madala ka sa kama. Lalaki ako, kaya marunong akong kumilatis ng kapwa lalaki ko rin. Bukod doon, hindi ko alam na ganyan ka kadaling magpapabola. Sumiklab ang galit ni Ariana. Huwag kang makialam, Jason. Buhay ko to. Ang sabihin mo lang, nagsiselos ka. Ano naman kung nagpapabola ako? Mayaman si Jericho. Alam mong kaya niya akong bilhan ng kahit anong gusto ko. Kapag naging kami, hindi na ako mahihirapang buhayin ng mga kapatid ko. Ibig sabihin, sa pera ka lang may pakialam? Inaalala ang mga kapatid mo? Kaya ko rin. Kahit maging kargo ko sila, piliin mo lang ako. Kakayanin ko. Hindi lang yan. Hindi sapat sa akin yan. Si Jericho, lahat ng hindi ikaw. Successful, mayaman, tapos mataas ang pinag-aralan. Kaya mo bang lahat ng yon? Hindi naman, di ba? Hamon niya kay Jason. Talagang magkaiba kami dahil ako, may malasakit ako sa'yo. At ano ngayon? Kitang-kita niyang patay na patay ka sa kanya kaya madali para sa kanyang utuin ka. Bulalas ni Jason. Huwag kang patawa, Jason. Sabi niya na malamig ang boses. Huwag kang patawa, Jason. Ano naman at pakialam mo ba? Kahit siraan mo pa sa akin ng paulit-ulit si Jericho, hindi na magbabago ang katotohanan na ayaw ko sa katulad mo. Nilampasan niya si Jason. Naiwan itong nakatayo doon, mag-isa sa kalye. Batid niyang masasakit ang mga salitang sinabi niya. Pero ang pinakaayaw niya talaga sa lahat, mga taong pangungunahan siya sa kanyang mga desisyon. Sa isang iglap, dumating ang hindi inaasahang pagkakataon para kay Ariana. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nakaramdam siya ng kakaiba. Bumagal ang kanyang paglalakad, tila may sumusunod sa kanya. Mabilis siyang tumalikod habang hawak ang pepper spray sa kanyang bag. Sinong nandyan? Lumabas sa liwanag ang isang lalaki. Sorry kung sinundan kita. Gusto lang talaga kitang makausap pero hindi ko alam kung paano kita lalapitan. Ako si Roman. Itinaas niya ang kanyang kamao. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Anong kailangan mo sa akin? Itinaas ni Roman ang kamay nito. Huminahon ka. Hindi kita sasaktan. Ako ang iyong ama. Nalaki ang mga mata ni Ariana. Tatay ko? Adi ka ba't nakahit-hit ka ngayon? Patay ng papa ko. Bumuntong hininga ito. Alam ko kung anong iniisip mo. Ngunit sinasabi ko sa'yo, ako ang iyong tunay na ama. Ang nanay mo si Rosalinda, hindi ba? Nagkaroon kami ng relasyon noon. Pinagtaksila namin si Julio na kinilala mong tatay. Bumaha ang gulat sa kanyang dibdib. Napaatras si Ariana. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Si Julio lang ang kanyang ama. Hindi siya anak ng kanyang inang si Rosalinda sa ibang lalaki. Umiling si Ariana. Imposible yon. Anak ako ng mga magulang ko. Hindi nga kita kilala. Naiintindihan ko na mahirap paniwalaan. Ngunit handa akong mag-paternal test para patunayang ako ang tunay mong ama. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nangingilid ang kanyang mga luha. Anak, bigyan mo ko ng pagkakataong magpaliwanag. Gusto kitang makasama. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na magpakilala sa'yo. Sinubukan ko pero pinalayo ako ni Rosalinda. Ayaw niyang guluhin ko kayo dahil tinuturing ka na rin anak ni Julio. Wala rin akong lakas ng loob na kunin ka dahil hindi rin pumayag ang asawa ko. Pero ngayong wala na sina Julio at Rosalinda, hindi ko na kayang isipin na hindi mo ako kilala, Ariana. Tumulo ang kanyang mga luha. Tumahimik ka. Anong asawa? Sinasabi mo bang naging kabit ang mama ko? Pinagtaksila ng papa ko at ako naging bunga? Hindi agad nakasagot si Roman. Naging kasambahay si Rosalinda sa amin noon at nagkaroon kami ng lihim na relasyon. Nalaman niya ng asawa ko pero hinanap ko siya. Nalaman kong pinagbuntis ka niya, anak. Mag-usap tayo ng maayos. Mariin siyang umiling. Hindi! Wala tayong dapat pag-usapan. Hindi ikaw ang papa ko. Si Julio lang ang tatay ko. Hindi ako bunga ng kasalanan. Hindi ako anak sa labas. Umalis ka na. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Tumakbo siya palayo roon. Patuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Simple lang ang kanyang buhay, pero masaya pa rin siya. Hindi niya naman alam na may komplikado pala siyang nakaraan. Oh, Ate Ariana, may problema ba? Bakit ka umiiyak? Tanong sa kanya ni Angela. Suminghap siya. Nasaan si Tita Ginger?
Bakas ang pagtataka sa mukha ng kanyang kapatid. Nasa taas, beauty rest daw muna siya. Bakit ka ba umiiyak, ate? Ano bang nangyari sa'yo? Sinaktan ka ba ng manliligaw mo? Hindi na pinansin ni Ariana yon. Umakyat agad siya sa itaas. Kalalabas lang ni Ginger sa kwarto nito. Bumaha ang gulat sa mukha ng kanyang tita nang makita siya. Oh, anong problema, Ariana? Tanong ni Ginger. Humakbang siya palapit dito. Totoo bang hindi ako anak ni Papa? Alam mo bang tungkol doon? Nanginig ang boses nito. Saan mo ba napulot yan? Tumulo ang mga luha ni Ariana. May nagpakilala sa akin. Roman ang pangalan niya. Nagpakilala siyang tunay kong ama. Ariana. Mas lalong bumagsak ang kanyang mga luha. So, totoo? Hindi ako anak ni Papa? Nabunga lang ako ng kasalanan? Naanak ako sa labas ng totoo kong ama? Alam kong nagtaksil si Mama noon bago siya mamatay pero hindi ko alam na bunga rin pala ako ng pagtataksil. Hinawakan siya ng marahan ni Ginger. Yan ang dahilan kung bakit hindi na sinabi sa'yo ni Kuya Julio na hindi kanya tunay na anak. Ayaw niyang isipin mong bunga ka lang ng kasalanan ng mama mong si Rosalinda. Hinawi ni Ariana ang kanyang buhok. Pero 21 years ninyong tinago sa akin. Wala na si Mama at Papa pero hanggang ngayon, yun pa rin ang pinaniniwalaan ko. Akala ko, totoong anak ako ni Papa. Niyakap siya ni Ginger. Hindi ka naman itinuring na iba ni Kuya Julio. Pantay-pantay ang pagtingin nila sa inyong magkakapatid. Kahit ako, itinuring kitang tunay kong pamangkin. Hindi ko nga naisip na anak ka sa ibang lalaki ng manluloko mong ina. Malaking parte yun ng pagkatao ko. Sana man lang inamin niyo sa akin, di ba? Masasaktan ako pero matatanggap ko naman ang katotohanan. Niyakap siya ng mga kapatid. Mas lalo siyang umiyak. Hinaplos ni Noah ang kanyang buhok. Ate, kapatid ka pa rin namin. Tahan na. Kahit hindi ka anak ni Papa, simula lang mawala ang mga magulang natin. Ikaw na ang bumuhay sa amin ni Angela. Walang kulang sa'yo. Buong-buo kang anak ni na Mama at Papa. Pinunasan ni Angela ang kanyang mga luha. Oo nga, Ate Ariana. Iniisip lang siguro ng mga magulang natin ang iisipin mo. Ang mahalaga, napalaki nila tayo ng maayos. Kahit mahirap tayo, kahit mahirap na para sa'yong magtrabaho para sa amin, ni minsan hindi ka namin narinig ni Noah na nagreklamo. Punong-puno ng pagmamahal ang pamilya natin. Kaya wag mong iisiping iba ka dahil lang iba ang papa mo at naging bunga ka ng pagtataksil. Gumaan ang loob ni Ariana. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga kapatid. Tama ang mga ito. Ni minsan, hindi ipinaramdam sa kanya ni Julio na iba siya noong nabubuhay pa ito. Mahirap lang siguro para sa kanyang harapin si Roman. Hindi niya lang siguro matanggap na ginawa nitong Querida ang kanyang inang si Rosalinda. At nakagawa ng pagtataksil ang kanyang ina sa napakabait na si Julio. Nagpatuloy siyang muli sa kanyang buhay. Nakita niya rin na sinusuyo siya ng kanyang ama. Pero hindi niya ito pinahintulutan kahit pinapatuloy pa ito ng kanyang mga kapatid. Nalaman ni Ariana na may-ari pala ng malaking hasyenda sa probinsya ang kanyang amang si Roman. Bukod doon, may mga shareholders din ito ng ilang malalaking kumpanya sa bansa. Wala itong naging anak sa asawa, kaya siguro siya hinahabol nito. Ano ba? Bakit ka pa bumibisita rito? Anong akala mo? Masusuhulan mo ako at ang mga kapatid ko dyan sa mga regalo mo? Mabuti pa, itapon mo na lang ang lahat ng yan. Bumalik ka na sa probinsya. Huwag mo na lang isiping may anak ka rito. Matabang niyang sabi. Bumaha ang lungkot sa mga mata ni Roman. Anak, hayaan mo naman akong bumawi. Gusto kitang makasama, Ariana. Alam kong marami akong naging pagkukulang at kasalanan sa iyong ina. Napairap na lang si Ariana. Umalis na siya sa bahay. Maiinis lang siya lalo kung mananatili pa siya roon. Sa araw na yon, may gig naman sila sa isang high-end na bar. Mamimigay sila ng drinks ng sikat na brand ng alak sa mga pupunta roon. Napag-usapan nila ni Jericho na pupunta ito. Hindi niya na rin naman pinatagal ang panliligaw ng binata dahil sinagot niya na ito. Yun naman talagang plano niya. Hindi naman mahirap magustuhan si Jericho. Okay ka lang? Tanong nito sa kanya at hinalikan sa pisngi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Jericho, wag dito. Nasa trabaho ako. Baka magalit ang boss ko. Hindi yan. Kilala ko ang may-ari. Halika. Hinila siya ni Jericho sa isang VIP room doon. Pipigilan sana ni Ariana ang kanyang boyfriend pero ayaw na nitong magpapigil. Sinunggaban agad siya nito ng halik.
Nang lumalalim na iyon at kung saan-saan na napupuntang kamay nito sa kanyang katawan, tinulak niya na ito. May trabaho pa ako at hindi pa ako handa rito. Sorry, mahinang saad ni Ariana. Tumango si Jericho pero may bahid ng inis ang mukha nito. Okay lang. Sige, mag-ayos ka na. Bumalik ka na sa trabaho mo. Pupunta lang ako sa mga kaibigan ko. Iniwan na siyang mag-isa ni Jericho doon. Akala niya hihintayin pa siya nito. Huminga siya ng malalim. Mukhang galit ang kanyang boyfriend. Susuyuin niya na lang ito pagkatapos ng kanyang trabaho. Naging abala si Ariana sa trabaho buong oras. Natatanaw niya ang kanyang boyfriend. Nagsasaya kasama ang mga kaibigan nito. Namumulan na rin sa kalasingan. Nag-serve siya ng inumin sa katabing table nang marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Seryoso ka ba sa showgirl na yon? Ang cheap ha? Mahirap lang yung babaeng yon. I'm sure hindi siya magugustuhan ni tita. Sabi ng babaeng kaibigan ni Jericho. Tumawa naman ito. Okay lang yan. Kaya nga hindi ko pinapakilala. Pangtanggal boredom lang naman siya. Masyado kasing inosente kaso parang ayoko na. Masyadong pakipot, ayaw magpagalaw. Umismit si Ariana sa kanyang narinig. Akala niya pa naman iba sa lahat ng lalaki si Jericho. Isa rin palang numero 1 si Raulo. Mabilis niyang kinuha ang bote ng alak. Ibinuhos niya ang laman nun kay Jericho. Anong ginawa mo? Malakas na sigaw ni Jericho sa kanya. Anong ginawa ko? Eto! Malakas niyang sinampal ang kanyang nobyo. Break na tayo! Sira ulo ka! Katawan lang palang habol mo sa akin! Walang hiya ka! Wala na siyang pakialam kahit mawalan siya ng trabaho. Tuloy-tuloy siyang umalis doon. Tama si Jason. Inuutulang siya ni Jericho. Naglalakad siya sa kahabaan ng pathwalk nang biglang may nagsuot ng helmet sa kanyang ulo. Lumingon agad siya. Natigilan si Ariana nang makita si Jason. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses na tanong niya. Inayos nito ang helmet. Nakita kitang naglalakad na parang wala sa sarili. Ihahatid na kita. Tumahan ka na. Pero mas lalo siyang umiyak. Niyakap niya agad si Jason. Napadaing naman ito. Tumama kasi sa baba nito ang suot niyang helmet. Aray, ang sakit nun ah. Natatawang reklamo ni Jason. Sorry, hindi ako nakinig sa'yo. Sorry sa mga nasabi ko sa'yong panglalait. Pinagsisisihan ko yon. Tama ka. Baliw na si Raulo yon. Katawan lang palang habol sa akin. Mabuti na lang hindi ako tuluyang nagpauto. Sa wakas, natauhan ka na rin. Ginantihan siya ng yakap ni Jason. Tinapos nila ang gabing iyon na kumain lang ng pare sa gilid. Kahit paano, nawala ang sama ng loob ni Ariana kay Jericho. Yun nga lang, bumigat na naman ang bigat ng kanyang damdamin nang makita ang kanyang ama kinabukasan. Malumanay ang boses ni Roman. Anak, sige na. Gusto kong tumira ka kasama ng tita mo at ng iyong mga kapatid sa hasyenda. Pag-aaralin ko rin kayo. Ariana, walang paraan para tanggihan mo ang lahat ng binibigay ko. Ikaw lang ang natitira kong tagapagmana. Dapat sumama ka na sa akin para matutuhan mo kung paano maging isang hasyendera. Pero wala sa sinasabi nito ang kanyang isip. Kung tutuusin, mayaman naman si Ariana. Wala naman siyang balak namang maliit ng tao. Pero hindi niya matanggap ang tinuring sa kanya ni Jericho. Sige po, sasama po kami sa hasyenda at pipilitin kong bigyan ka ng pagkakataon sa isang kondisyon. Tumango agad ang kanyang ama. Kahit ano anak, gagawin ko para mapatawad mo lang ako at bigyan ng chance na magpakaama para sa'yo. Kaya niyo po bang tanggalin ang karangyaan ng isang tao? Lakas loob niyang tanong. Ikinuwento ni Ariana ang gusto niyang mangyari. Ibinahagi niya sa kanyang amang si Roman ang ginawa sa kanya ni Jericho. Ni hindi niya naisip na tila isang bata lamang siyang nagsusumbong sa kanyang ama. Na kahit hindi na sila gaanong nag-usap, bilang mag-ama, natural na lang din silang nagkakasundo. Ate, ang ganda-ganda mo, naluluhang sabi ng kanyang kapatid na si Angela. Natawa na lang siya sa reaksyon nito. Parang ewan naman, bakit ka naluluha? Ate, alam mo ba, pangarap kong makita kang nakasuot ng corporate attire kasi alam namin ni Noah na matalino ka, pero dahil sa amin kailangan mong huminto sa pag-aaral. Napangiti si Ariana. Masarap pakinggan na nangangarap ka sa akin na magandang bagay, Angela. Bigla na lang nagsalita ang kanyang tita Ginger. Pamangkin ko, parang hindi na ikaw ang dalagitang inalagaan ko. Sobrang mamahalin mong tingnan. Mahina siyang tumawa. Tita naman po, ako pa rin to. Naka-corporate attire lang po ako kasi pupunta ako sa company ni Papa. Haharapin ko ang walang hiyang ex-boyfriend ko na yon.
Kahit mayaman na ako pa rin yung siga na babae sa tondo na hindi mahilig mag-inarte. Tumawa naman ang kanyang pamilya. Mahalaga ang mga ito sa kanya. Kasama nila sa hirap at ginhawa ang bawat isa. Kaya ngayong maginhawa na siya, hindi makakalimutan ni Ariana na ipalasap din ang buhay na mayroon siya sa mga ito. Ano, halika na anak. Hinihintay na tayo ng bagong board of directors. Sabi ng kanyang ama. Tumango naman si Ariana. Kinakabahan talaga siya. Gayunpaman, kailangan niyang maging confident. Haharapin niya ang taong nang maliit sa kanyang pagkatao. Kaya nang makarating sa conference room, tumaas ang kumpiyansa ni Ariana sa sarili. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Jericho. Anong ginagawa mo rito? Bastos na tanong nito sa kanya. Agad namang nagsalita si Roman. Anong karapatan mong sigawan ng anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Jericho. Anong sinabi mo? Humakbang siya palapit sa kanyang ex-boyfriend. Ako ang bagong may-ari ng company na to. Hindi ko maintindihan kung bakit nandito ka pa. Wala ka ng shares, di ba? Binili ko na. Sino ngayon sa atin ang mahirap? Galit na galit si Jericho na umalis ng conference room. Sakalang siya nakahinga ng maluwag, maya-maya nilapitan siya ng kanyang ama. Ipinakilala na siya nito sa board of directors. Kailangan niya pang matuto kung paano ang takbo ng negosyo, pero magsisikap siya kahit alam niyang isang malaking responsibilidad ang kanyang tinanggap. Lumipas ang mga buwan, tumira si Ariana at ang kanyang pamilya sa hasyenda. Masaya siyang maibigay sa mga kapatid ang mga bagay na hindi nila naranasan noon. Hindi niya na rin pinagtrabaho ang kanyang tita Ginger. Okay na naman ang lahat, pero nangungulila siya sa isang tao. Senyorita Ariana, may bisita po kayo, sabi sa kanya ng kasambahay. Sino raw po? Lalaki po, kausap po ng papa nyo. Aakyat daw po ng ligaw? Sagot naman ito. Lumabas agad si Ariana ng kwarto. Ilang beses na siyang nireto ng kanyang amang si Roman kung kani-kanino. Ilang beses niya na rin sinabing tumigil na ito. Dahil sa kanyang puso, may ibang lalaki ang nagmamay-ari. May iba siyang hinihintay at doon niya lang ilalaan ang kanyang pagmamahal. Kaya lang, natigilan siyang makita ang lalaking gustong-gusto niyang makita. Jason? Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Alam kong ayaw mo sa mahihirap. Ayaw mo sa tulad ko, pero magbabaka sakali pa rin ako. Hiningi ko na rin ang pahintulot ng iyong ama at pumayag naman siya. Kaya Ariana, pwede ba akong umakyat ng ligaw? Umiling si Ariana. Tumulo ang kanyang mga luha. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa binata. Niyakap niya ng mahigpit si Jason. Simula nang makilala kita, ilang beses mo nang pinatunayan sa akin na karapat-dapat ka. Kaya hindi ka pa man nanliligaw. Sinasagot na kita. Simula ng araw na yon, naging sila na nga ni Jason. Tinulungan din ito ng kanyang ama. Katulad niya, nakapag-aral din ang kanyang nobyo. At nang makapagtapos, nagpakasal din sila kaagad. Maraming hirap na pinagdaanan si Ariana sa kanyang buhay. Nakalimutan niya rin minsan ang kanyang pinanggalingan dahil sa desperasyon sa magandang buhay. Pero may ibang plano para sa kanya. Ni hindi inasahan ni Ariana na isa pala siyang tagapagmana at hasyendera. Gayunpaman, ni minsan, hindi niya pinagsisihan ang hirap na pinaranas sa kanya ng Diyos. Kasi lahat ng yon ang dahilan kung bakit siya matatag ngayon. Tuwing may okasyon, hindi nila nakakalimutang dalawin ang puntod ng kanilang mga magulang na sina Rosalinda at Jericho. Sa kabila ng mga nangyari, nagpapasalamat si Ariana kay Julio dahil kahit minsan hindi niya naramdaman na hindi ito ang tunay niyang ama. Tulad ng ipinangako ni Roman, ito ang tumayong tatay sa kanilang magkakapatid. Ibinigay nito ang lahat ng kanilang pangangailangan. Bumawi ito sa lahat ng oras na hindi sila nagkasama. Natanggap niya na rin na ito ang kanyang ama. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.